Hello guys! Good day sa inyong lahat. So, itong araw na to is pabalik na kami ng Finland and this was our last day. And bago kami umuwi, of course, kakain muna tayo. So, for our lunch guys is nag-prepare lang ako ng pork riba. I don't know how siya i-pronounce. Riba yata or ribe. Parang riba yata talaga siya guys. So, it's a traditional Norwegian Christmas dinner food. Traditionally, ginagamitan siya ng thyme, celery, carrots, and bay leaves. But since wala ako ng ibang ingredients nito guys, ang ginamit ko lang is yung onion and yung garlic. Tapos, salt and pepper. Yun lang ang nilagay ko. So, ang goal lang naman talaga nito guys is ma-roast natin siya and magkaroon siya ng moist meat and yung perfect crackling ng kanyang balat. So, yun lang naman talaga ang pinaka-purpose and maluto siya of course para makain natin siya sa lunch. So, finally guys, marunong akong gumamit ng kanilang hot water na faucet. So, hindi na ako nagtanong kay April paano siya gagamitin. And lalagyan lang natin yung tubig yung ating pork. Tapos, i-cover natin siya ng foil. Tapos, into the oven na siya for 1 hour. After 1 hour, tatanggalin ko yung foil. Tapos, hayaan ko na lang na maluto yung pork, guys. And mag-golden color yung kanyang balat. So, in a simple way, guys, para lang talaga siyang pork belly na lechon sa oven. Parang ganun. So, napakarami palang ingredients dito sa bahay nila, guys, na naisip ko na pwede ko naman tong gamitin. And igawa yung kapatid ko ng something bago kami umalis. Kaya, tinignan ko yung cabinet. Tapos sabi ni April, pwede ko daw gamitin yon kahit ano daw doon. Kaya, ayun, pinakialaman ko na. So, gagawa ako today, guys, ng pandikoko tsaka pandesal. And yung yeast na ginagamit natin dito is yung cake yeast. Para siyang bloke siya ng yeast, guys, na nabibili siya dito sa mga groceries. I don't know kung merong ganito sa atin sa Pilipinas. Pero ito usually nakikita to sa mga cool area, like sa mga ref. And ito yung pinaka-the best talaga na yeast na ginagamit kapag gumagawa ng tinapay dito sa Europe. Kasi nga, sa weather nila guys, it's changing the texture of the bread. Parang mubatog yun ang ilahang pandere. So sa paggawa ko ng pandikoko guys, tsaka sa pandesal, the same dough lang ang ginamit ko. So yung dough is consist siya ng flour. Hindi na ako nag-add ng salt kasi yung butter is meron na siyang salt kasi salty butter na siya. Tapos milk, butter, ano pa ba nilagay ko dyan? Uy, nakalimutan ko na guys. Tubig pala guys. Tapos yun lang tsaka sugar. Wala na akong ibang nilagay, yun lang. Tapos yung yeast din pala. Yung yeast lang talaga yung pinaka-key dito para maging malambot yung tinapay. And of course, kailangan mo talaga siyang i-knead. Thank goodness na meron sila nitong KitchenAid na mixer guys. So, hindi ko na kailangan siya manumanuhin. Pero after nyan is, kung gusto mo pa na mas smoother yung dough mo, pwede mo siyang i-knead sa countertop for a few minutes or kahit na ilang ikot lang para maging smooth na siya. Tapos, pwede mo na siyang ilagay doon sa bowl na may greased siya ng oil, olive oil, or butter, anything. Para lang hindi dumikit yung dough doon sa side ng bowl. Lalagyan mo siya ng grease talaga. So, i-cover mo lang yan. Tapos, let it stay for 45 minutes to 1 hour. Tapos, yung aking pandikoko filling naman is gawa siya sa desiccated coconut, sugar, tapos butter, and vanilla. Or vanilla sugar yung ginamit ko dito. Tapos, meron silang asukal dito guys na color brown na meron din kaming the same kind of sugar sa Finland. Ganito din talaga na kapag na-expose siya sa hangin guys, is tumitigas siya kaya nag-rumble gid na ning duha kining asukaran ni guys. Kasi grabe gid siya, parang talaga siyang bato. Kapag itong ganitong sugar talaga, pag hindi siya na-cover ng maayos, hindi naman siya nasisira. Kasi nga sugar naman siya. So, andun lang siya sa cabinet. But since matagal na siya andun, and check ko naman yung expiration date, hindi naman siya expired. Ako pa ba, maniniwala sa expiration? Gabi ki, maganit mino. Pero, yun nga, sobrang tigas niya guys, kaya nagrambol jud na ning duha aning asukara. Pero eventually, dahil sa init, yes, nag-melt din naman siya. But it took some time for me na ukay-ukayin talaga yun siya guys. Kasi nga medyo matigas na rin talaga yung sugar. Dito sa Europe guys, hindi naman lahat ng bahay talaga is nag-organize ng alam mo yung mga pagkain nila na nakalagay sa mga jars. Kasi usually mga packaging dito, meron siyang tape na pwede mo na lang siyang i-close gamit yung parang sticker niya. And hindi mo na siya kailangan ilipat sa jar. Kaya ganun ang nangyari dito and matagal na to sa cabinet. Kaya hindi ko alam kung gaano na talaga siya katagal doon. Kaya
sobrang tigas niya na. So, yung dough naman ng pandesal guys, the same yeast ang ginamit ko. Actually, yung kalahati nung yeast kanina yung nilagay ko dito. Tapos hinalo ko lang siya dun sa milk. Tapos inukay-ukay guys. Tapos yung flour na gagamitin natin dito is yung flour na full grain. So, ano siya, taos huva siya sa finish, which is very good talaga siya for the stomach. So, itong pandesal na to is medyo gahi-gahion gid ni siya, or hindi siya sobrang lambot na kagaya ng pandesal natin sa Philippines, kasi ito whole grain siya guys, which is more healthier and which is more heavier para sa tiyan. So kahit maliit lang kainin mo nito, mabusog ka talaga. So the same procedure lang and the same ingredients lang naman ang ginamit ko, but ideally yung paggawa ng dough ng pandesal talaga, usually pinaparize ko pa siya ng sandali with a little bit of flour para mag-expand talaga yung yeast. But since we didn't have enough time, kailangan pa namin mag-impake. And I don't know, parang nagmamadali ako na ewan on this day. Na parang ayaw naming umaulis. Parang ganun yung feeling guys. Kasi alam niyo naman pag nasa bakasyon kayo, parang ayaw nyo nang matapos. After portioning ng mga dough guys is ibibilog-bilog mo lang yan siya para maging smooth talaga. And pwede mo na siyang lagyan ng extra olive oil kung medyo dry yung dough. Tapos pwede mo na siyang ipaikot-ikot doon sa breadcrumbs. Sobrang hirap talaga gumawa ng vlog guys. Tapos yung ganito ba, i-voice over pa nga. Kasi itong araw na to guys, gusto ko lang talaga i-vlog lang siya guys, nang hindi talaga ako nang sasalita. Yung parang dire-diretso lang kasi mag-explain pa ko ganyan. Pero actually guys, I just wanna share to you yung experience namin sa Denmark. It was really great. We were able to escape sa busy na buhay namin sa Finland, lalo na ako guys, kasi nga nasi-stress na rin talaga ako sa trabaho ko, and parang ayaw ko na talagang bumalik sa trabaho ko guys. Mas gusto ko na lang sana na mag-vlog and share videos. But alam mo yung iniisip ko na kung mag-vlog naman ako, wala naman akong sahod sa YouTube guys. Kasi nga 'di ba, na-demonetize nga kami, and I'm still waiting for March 26 na mag-reapply. So kaya ayun, parang nawalan talaga ako ng gana, and I really apologize sa inyo guys na naghihintay ng mga vlogs namin na hindi ko talaga na-share agad-agad itong mga vlogs na to. But I really wanted to share vlogs every day as much as I can guys, and I hope you will keep on watching our videos kahit naman hindi siya ganun ka-interesting. We are just a family living here abroad na sobrang simple guys. Walang kaetsyusan, walang pretensions. Parang normal lang talaga to sa amin guys na ganito. And we're just so blessed and happy guys that we are surrounded with people na napaka-supportive talaga and nagmamahal talaga sa amin. Kahit na hindi namin sila kapamilya. Imagine niyo tong family ni April dito. Hindi naman siya kapamilya, but they loved her so much. And we are so thankful for the family of April and April's friends. We really had a blast during our stay in Denmark and had an amazing New Year's Eve celebration kasama ng mga friends ni April. Isa talaga ito sa mga memorable na New Year namin dito sa abroad guys, or dito sa Denmark. So mamaya-maya babalik na rin kami ng Finland, and I just hope na hindi na ganun kakapal ang snow guys, kasi dito sa Denmark nag-snowman guys, pero sobrang nipis ng kanilang snow, yung parang magme-melt lang siya, parang frost lang yung ganito sa amin sa Finland talaga, and lalong-lalo na doon sa amin sa countryside na sobrang kapal talaga ng snow sa amin palagi guys. I just hope na hindi makapal ang snow pagbalik namin, kasi nga ayaw ko na mapagod si Nico, kasi by this time guys na gumagawa na ako ng tinapay, nagsa-start na si Nico na parang magkakaroon na siya ng flu. So balik ta diri sa atong tinapay guys. So yung mga pandikoko guys, after mo siyang ma-roll into bilog-bilog, i-flat mo na naman siya guys para ilalagyan na siya ng filling. So ilagay mo lang yung filling na, or yung filling ko pala, kaya ako man palang gumawa nito. So yung filling na ginawa ko guys kanina, ilalagay ko lang siya dyan sa loob ng bun. Tapos i-cover mo siya. Parang ka lang gumagawa ng siopaw. So napaka-generous talaga nitong aking serving guys, kasi hindi ko na itong mineasure. Kasi alam mo yung eyeball na lang. Pero alam ko talaga na malalaking pandikoko ito. This is actually equivalent sa 2 pieces ng pandikoko dyan sa Pilipinas. Kasi para isang
pan de coco pa lang, sobrang busog mo na talaga yung parang anong bundat na siya kay kaani guys. Wala dito talaga to tinipid itong pan de coco na to. Alam niyo ba guys, yung chocolate cake na ginawa ko nung New Year, naubos talaga yun, as in wala talagang natira, na amaze talaga ako, kaya iginawa ko talaga ang kapatid ko ng something baked goods bago kami umalis. Pero of course hindi niya naman to mauubos, no? So i-share niya to sa mga friends niya. And hindi na rin kami magdadala nito guys, kasi pwede naman akong gumawa na ganito sa Finland. So ginawa ko lang talaga to para sa kanila dito. Iba talaga ang pakiramdam guys, no, kapag nagbakasyon ka nga, kasi magaan sa pakiramdam, yung wala ka masyadong iniisip, walang trabaho, walang stress, yung malayo ka sa normal na ginagawa mo everyday, di ba? So itong bakasyon talaga namin na to guys, it was very amazing experience para sa amin, kasi hindi ko akalain na dito sa lugar nila na less than 2 hours by flight lang siya guys, is color green pa yung mga puno nila dito. I mean, maraming ang mga greens na nasa palibot, hindi kagaya sa Finland guys na napakasad talaga ng environment, yung itsura ng mga puno, kasi nga wala na siyang mga dahon, tapos makapal ang snow, tapos madilim, sobrang mabilis magdilim guys sa amin compare dito sa Denmark. Hindi ko maintindihan bakit ganoon ang Finland, na hindi naman siya ganoon kalayo talaga by flight, hindi naman siya abot ng 2 oras, pero masyadong madilim talaga dun sa amin, kaya it feels really good guys na bisita kami dito. And habang nagbe-bake ako guys, sabi ko ayoko nung tumigil na pagbe-bake, na magbe-bake na lang ako na magbe-bake guys. Pero problema kasi kung magbe-bake lang ako ng magbe-bake doon sa Finland guys is hindi ko mabibenta naman, kasi nga wala naman ako mga customers na guys habang nakatira kami sa countryside, kasi malayo na rin kami sa city. So it's like almost 2 hours drive then by car, layo namin doon sa city guys, or sa capital ng Finland, kaya mahirapan din ako guys na magbenta-benta. And kung kami lang din ang kakain yan guys, parang mahirap man siya guys, kami lang 2 or kami lang 3 ni Nico, pwede ko naman i-share kay Lisa and Carlos, pero alam mo yung kami-kami nga lang, so hindi talaga siya practical na mag-bake. Ako na mag-bake talaga palagi. Kaya yung mga nasi-share ko talaga guys na mga videos kapag mga ganitong winter season is yung aming hunting, yung paano namin ginagamit yung mga heavy kiruwaka namin sa bahay. Yung video talaga namin is napaka-seasonal lang. Sabi ko nga kay Nico, kung pwede magbiyahin na lang na magbiyahe. Travel vlogger ka, day. Wala kag daghag kwarta. Wala pa tayo kwarta daghan, day. Pero sa totoo nga lang guys, nakakatuwa kasi yung travel vlog din. Alam mo yun, nakakapunta ka ng maraming lugar, marami kang naipapakita ng different kinds of culture, tradition, yung mga pagkain nila, yung mga destinations, yung mga tourist spots, yung mga ganun ba. Nakakatuwa lang siyang i-share. This is your Christmas gift. Huh? No, This is your gift, huh? This is your Christmas gift from April. Hmm? Yeah. This way. You need to rip it off. Now you have also that Royal Copenhagen. It's only for the king and queen. It's For coffee cup. royal. Now we are We know we are royals. monarch. Yeah. Monarch. Naka-blue, okay na blue, madam. Keep it in yeah. the box so it's. Yo, keep it in the box kay hindi niya gawin. I mean for like a Madam, keep travel. the paper ha, kaya kung ma-broken siya, pwede na yung warranty. In here, you keep the paper because it have warranty. It have warranty? Oh, pa mga 2 years. 2 years? Investment yun namin ng product. And this is April's wedding gift for us, Daddy. But April has given it already. Huh? Yeah, she came to Finland. Yeah, but I did not have my gift. Ang iyahang kay nag-open ba may gifts na mo, madam? Wala lang na mo gi-share sa YouTube. Katong mga amon siya, this is very good pasalubong lagi daw, very good gift. Katong imong gihatag pa nang gikan sa Pilipinas. Gunting daw madam. It's so tight. Grabe ko rin natin kung ano. Kupan na. Chang, chadadang, dadang. The fish cars. Fish cars. It's from Finland.
They also, their scissors, I saw it was Fiskars, and her mom has as well. She have that garden, what you call it, garden tools. It's from Finland. It's Fiskars. Madam. Oy! Wala ka, noise mo to! Candle. Hindi na siya makuha. Rust free na siya. Made of steel. It's made of steel. Ganun nga biyo sinikog yung oni. Oh. Inala kong i-gift card ladis pero duha ra ila. Oy! Yung atolo. Ang dako. Wow! Dito na ha. Oh, sa Pasko pa. Uy, ginagamit pero hindi purpose na isa. Wala ka, nice! Cobra. It's a cobra, it's a snake. It's a candle Cobra, holder. candle It's so beautiful. O, di ba, designer? And this is designer daddy. This is George Jensen, Denmark. It's same as the one with the... Say with the Christmas decor. Tarang mga balay diri We can buy 10 candles. Yeah, we will buy candles. Kanina mo, your reaction na ni. Kaya gani. Tuwing ko, napapiyong ko. Ay! Pero kanina, madam, nakita na ko, lukulo sing. Ay, nice kay. Thank you, madam. Ganahan yung magkandila sa balay. Pero palit niya itong mura itong bonsai lahat sa kanila para protection. Oh, nasa Finland. Oh. So yun nga guys, no, binigyan kami ni April na naman ng gift. We really thought na yung dinala niya sa amin from the Philippines, guys, yun talaga yung gift niya, guys, kasi sobrang natuwa na talaga kami ni Nico doon. Kasi yun na is mga pasalubong, mga pagkain na galing sa Pilipinas. So ito, binilhan na naman niya kami ng regalo, and sobrang na-appreciate namin, guys, kasi magagamit talaga namin siya sa bahay. Oh. Ibalik-balik lang po ang sinina sa Finland. Ang kanat namang pansulod ni mo ang... Utangin pa ni Beth, dalahi lang niya sa ang healthy version. Pang healthy na siya. Kana para na sa imuha. Full corn. Okay na siya. Naka-ay, sexy, bebe. Ay, sexy kay ko na, Jamie. Nahigit si Madam CEO. Like, share, and request na to. Ay, kayo, what is JP? Ganito po mag-bake. Ito na yung mga last, Naghana o ay, butang? daganan din. Dili ba siya maunsaw? Dili, Ani, dyo ko mag-bake, guys. Kanang po. Char. Butangan pa rin yung itlog mo. O basta, Kasi rin siya. Ay, mauni pang pa-shiny. Wala mo Masa ko si kabalo. Aski? Wala mo ko Ano nagano. ba kagatanaw? Wala, uy. Agara yan. Baing na rin sa Aski, biki ko kuha ni Google lang. Kung ugangan po, tumingon po ko sa una. No, pwede mo mag-bake ko pandesal. Mukhaon sila pa ni Sal? Ganahan mo ko sila mag-bake. So, tagana na nimo Sila nga family. ingredients o recipe. Ah. Sila na namang, Pero dili ka magluto. dili. Ako rin mo kaon o mo test kung nakapasa. Kuyawan, no? Wala dyan ko yan, no. Wala ko yung interest ako. Feeling na ako complicated, guys. Dili man? Nadyo yung mga tao na ang brain dili makaprocess o yung mga aning. Magpamisa? Nasa dito sa babaw? Oh, sa baba. Nasa babaw. Diha lang. Yes. Ano na yun? Basta baking, guys, madali lang talaga siya para sa akin. And gustong-gusto ko talaga yung magtuturo, na sila yung gagawa nga, guys, ng mga baking or yung magbe-bake ba. Gusto ko yung mga ganun, guys. Mas gustong-gusto ko turuan yung mga bata for this kind of activity. If ever magkaroon ako ng chance, guys, no, parang ganun yung gusto ko na trabaho, yung mag-share nga ng knowledge na meron ako. However, I'm so thankful na dito sa YouTube, guys, I'm so free na mag-share ng lahat ng mga skills and talents na meron ako, lahat ng knowledge na meron ako, and I really appreciate na andyan kayo para makinig at manood ng mga videos namin, and sobrang na-appreciate talaga namin yung mga comments, guys, and yung mga suggestions nyo dyan sa comment section. We're so thankful for JP, guys, na hinatid niya kami papunta sa airport, and we were able to see the different side ng Denmark.
alam mo yung driving view ng Denmark. So napakaganda talaga ng country guys, and we hope in the future we will be able to explore more and makita talaga ng malapitan yung mga windmills nila guys, kasi marami silang windmills dito sa Denmark. Hindi pa naman ito yung last na visit namin, so definitely sa mga next na pagbisita namin, meron na kami mga listahan kung ano yung mga gusto namin makita, gusto namin puntahan, di ba? Isa talaga sa mga goal ko guys ngayong 2025 ang makalibot, makapamasyal kasama ang aking family. At sana pag dumating ang araw na yan, andyan pa kayo na nanonood ng aming mga vlogs. Ang uli na Finland guys! So we already passed the gates guys, and we are now in duty free, tax free. We'll try to buy some alcohol in here because it is much cheaper to buy from the tax-free compare outside. And usually in the tax-free areas, they have a lot of sale. So we'll try to buy something from here. Waiting na kami guys sa boarding namin. So late yung flight namin guys, ng ilang minuto lang naman. 10 or 15 minutes. Luckily, we are already here and we are bound to Finland. Medyo masama ang pakiramdam ni Nico, guys. Daddy is not feeling well. Sama ang pakiramdam niya. Pero sa Anika, okay naman. Dry cough lang yung ka Anika. Biniro ko ba na masama ba pakiramdam mo kasi babalik tayo sa pinakamalamig na lugar. Yeah, so ayun, it was a very beautiful and awesome holiday. Sama yung kapatid ko guys, and sobrang nag-enjoy talaga kami. We hope to stay longer, maybe next time, much longer. But yeah, balik tayo sa totoong buhay natin. Tapos na yung short holiday namin dito sa Denmark. And we are back to reality na trabaho na naman. No, it was a nice trip. We will leave you here. Okay. Eka, maybe he stays here. Yeah, it's really warm in Denmark. It's so amazing. It's just like less than 2 hours flight, but they are very warm place. The plane now, guys. We're flying back to Finland. Daddy, are you okay? Man, it a bit feel bad. I mean like not well, like coffee up. Yeah, that's why I need to drive for us going home guys from the airport. Kasi nga masama pakiramdam ni Nico, but hopefully we'll arrive there safe. But we will have our dinner somewhere else na lang. Maybe mag-dinner lang kami siguro sa Rihimaki. Mag-stop over na lang kami doon mamaya. So we're back home guys. We are now in Finland again. It was a short trip, but wala sila ganong snow doon sa tawag nito sa Denmark, pero dito sa Finland maraming snow. Pero buti na lang ngayon is wala masyadong snow dito sa Helsinki or dito sa Vantaa. Kaya okay lang. So from here, we're going to drive for about 2 hours, going to the countryside. Apple? Tomorrow. Tomorrow? Are you sad now? What? She's crying now. She wants to go back to Tita Apple. Actually guys, pagka-uwi namin ng countryside, sinalubong kami ng snowstorm. Pero pagdating dito sa malapit na sa amin, wala naman ng snowstorm. Pero makapal yung snow sa yard namin guys. Ayan na yung sumalubong sa amin, ang makapal na yellow. Thank you so much guys for watching this vlog. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Lindemans. And yung channel po ni Nico, which is Lindeman Outdoor. Subaybayan niyo po yung mga next travel namin and yung mga next adventure ng aking family dito sa Finland or sa ibang country man if ever we'll be able to travel again. Ingat po kayo palagi and we will see you again next time. Hey, hey!